Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak sa mga LGU na mabilis at hindi substandard ang mga ipapatayo nilang classroom. Department of Agriculture at Benguet State University pag-aaralan ng ugat ng oversupply ng gulay sa Cordillera Administrative Region. Pagdarasal, nangungunang panlaban ng mga Pilipino sa stress ayon sa social weather stations. At paano natin mapapanatiling maayos ang ating kalusugang pangkaisipan o mental health, alamin sa ikalawang bahagi ng PNA Talks. Ako si John Dalistan at ito ang PNA Headlines. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan na tiyaking dekalidad at mabilis na matatapos ang mga itinatayong classroom sa kanilang mga lugar. Sinabi ito ng Pangulo kasunod ng planong pagpirma ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Education at Department of Public Works and Highways. Ito'y para direktang mapondohan ng mga LGU ang pagpapatayo ng mga classroom sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan mapaikli ang sistema ng pagpapatayo ng mga classroom mula sa pagkuha ng permit hanggang sa paglalabas ng pondo. Nagpahayag ang Pangulo ng tiwala na kaya ng mga lokal na opisyal ng magbantay at pigilan ang pagkakaroon ng substandard o ghost projects. Nangako rin siyang masusuplayan ng mga paaralan ng mga kailangang kagamitan tulad ng computer at Starlink unit para magkaroon ng mga estudyante ng modernong gamit sa pag-aaral. Iginiit ni Marcos na magiging pangunahing prioridad niya ang edukasyon sa natitirang panahon ng kanyang termino. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, tinatayang nasa 2,370 na classroom ang itatayo ng DepEd, DPWH at mga LGU. Mula dito, nasa 2,000 ang inaasahang matatapos na third quarter ng 2026. Balita mula sa probinsya, magsasagawa ang Department of Agriculture at Benguet State University ng pag-aaral para solusyonan ang oversupply ng gulay sa Cordillera Administrative Region. Ayon kay Janice Aleg, Market Supervisor ng La Trinidad Vegetable Trading Post sa Benguet, layunin ng research project na alamin ang ugat ng sobrang produksyon ng gulay sa rehiyon. Nagsimula ang pag-aaral noong June 1, 2024 at magtatagal hanggang May 31, 2027. Pag-aaralan dito kung ano ang maaaring gawin ng mga magsasaka sakaling sumobra ang kanilang ani at bumagsak ang presyo ng kanilang mga tinda. Kasama rin sa pag-aaral ang supply ng gulay at estado ng value chain sa rehiyon mula sa pagtatanim at anihan hanggang sa bagsakan sa mga palengke. Nanggagaling ang mga gulay na ibinabagsak sa La Trinidad mula sa mga taniman sa buong Benguet pati sa Mountain Province at Ifugao. Kadalasang problema ng mga magsasaka at tendera ang sobrang supply na nauuwi sa pagbagsak ng presyo ng kanilang paninda at pagkalugi. Ang La Trinidad Vegetable Trading Post sa Barangay Pico at ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa Barangay Betag ang dalawang pinakamalaking dinadayang trading hub sa Cordillera. Nai-stress pa rin ba kayo kahit papalapit na ang weekend? Pagdating sa pag-iwas sa stress, nangunguna raw na panlaban ng mas maraming Pilipino ang pagdarasal ayon sa Social Weather Station or SWS. Batay sa pinakahuli nitong survey, 16% ng mga sinurvey na Pinoy ang nagsabing nagdarasal sila o nagsasagawa ng mga spiritual activity para maibsan ng stress. 19% ng mga madalas makaranas na stress ang naghahanap ng ginhawa mula sa pagdarasal. Pagdarasal din ang solusyon ng 17% ng mga nai-stress dahil sa pera at 17% ng mga nai-stress dahil sa kalusugan. Gayon din sa 16% ng mga nai-stress sa trabaho at eskwelahan. Kasabay ng pagtulog o papahinga at 16% ng mga nai-stress dahil sa pamilya. Samantala, 14% ang nagpapatanggal ng stress sa pamamagitan ng pagtulog o pagpapahinga. 11% ang naglilibot o namamasyal sa labas, 7% ang nag-iisip ng positibong bagay, 6% ang nagfo-focus sa trabaho o pag-aaral at 6% din ang binabaliwala na lang ang problema dahilan ng stress. Tig-5% naman ang nagpa-family bonding o nag-i-ehersisyo at naglalakad para makaiwas sa stress. Ilan pang gawain ng mga Pilipino para maibsan ang stress ay ang paglalaro ng sports o online games, pagtulong sa gawaing bahay, pakikipag-usap sa mga kaibigan o kapitbahay, panonood ng TV o pelikula, pagkain, pagkanta o pakikinig sa music, social media, pag-inom ng alak, pag-aalaga ng halaman, paninigarilyo, pag-iyak, at pagkonsulta sa doktor.
At sa balitang pangkalakalan, nagbigay ang Land Bank of the Philippines ng kabuuang 3.2 milyong halaga ng tulong pinansyal at 3.1 milyong halaga ng relief pack sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Davao Oriental at Cebu. Pinangunahan nila Finance Secretary at Land Bank Chairman Ralph Recto at President at CEO Lynette Ortiz ang pamamahagi ng tulong upang tiyakin na makakarating ito sa mga nangangailangan. Nasa kabuuang 500,000 piso ang naibigay sa provincial government ng Davao Oriental, habang tag 200,000 piso naman ang natanggap ng Mati City at Munisipalidad ng Manay. Nabigyan din ng 1,000 grocery packs ang pamilyang nawala ng tirahan. Samantala, 2.3 milyong halaga naman ng financial aid ang naipamahagi sa 11 munisipalidad sa Cebu, habang 2,600 na relief packs ang naipamigay sa mga lokal na Municipal Social Welfare and Development Offices. Ayon kay Ortiz, patuloy ang Land Bank sa pagbibigay ng agarang tulong para sa mga Pilipino sa panahon ng sakuna. Samantala, dinagdagan ng Philippine Airlines ang dami at kapasidad ng kanilang mga international flights bilang paghahanda sa dagsa ng pasahero ngayong papalapit na ang holiday season. Mula sa kalagitnaan ng December 2025 hanggang kalagitnaan ng January 2026, magiging 6 kada linggo ang flight ng Manila to Perth, Australia. Magiging arawan naman ang flight mula Manila to Melbourne mula sa dating 5 beses kada linggo. Maglalagay din ng PAL ng mas malaking eroplano gaya ng Airbus A330 sa mga piling Manila to Brisbane flights, habang gagamitin naman ng Melbourne services ang A330-300 na aircraft. Samantala, magiging arawan na rin ng flights ng Manila to Danang, habang magiging 11 times per week naman ang biyahe ng Manila to Busan simula October 26 hanggang March 28, 2026. Ayon kay PAL President Richard Nutol, patuloy ang paliparan sa pagpapaunlad ng kanilang operasyon upang matugunan ang demand ng mga biyahero ngayong papasok ang travel peak season. At para naman sa huling bahagi ng PNA Talks, ating alamin kay Nuvi Grace Doquilla ang mga dapat tandaan upang ingatan ang ating mental health. During the pandemic, talagang tumaas yung mental health conditions involving anxiety and depression because of the significant life change or yung pagbabago sa buhay ng mga tao. At yung mga bata, particularly, or yung mga teenagers, they're the ones most affected when it comes to life changes. Kasi yung mga dating nagagawa nila, hindi na nila nagagawa, kagaya ng paglalaro, pakikipaghalubilo sa mga kaedad nila, hirap silang mailabas yung emosyon nila. And parents also, hirap silang alamin or kulang sila sa kaalaman paano ba nila malalaman na yung bata or yung anak nila ay nagsasuffer na from mental health issues or in distress. So, mahalaga na yung mga parents, alam nila anong titingnan nila. Example ng behavioral changes, yung anak mo dating masayahin, biglang naging malungkutin. Yung anak mo mahilig lumabas, makipaglaro, makipaghalubilo, biglang ayaw nang lumabas. Changes in the sleeping pattern ng bata, hirap na siya makatulog, no? Hindi na yung tulog niya, iba-iba na, paiba-iba. Pati sa diet ng bata, or kapag yung bata, nakikitaan mo nag-iiba yung behavior, nagiging aggressive. Now, yung mga magulang, they can work hand in hand with the teacher because yung mga teachers kasi, sila yung secondary parents. At yung mga bata, mas madami silang oras na in-spend sa school with their teachers compared sa parents, diba? So, kailangan yung mga magulang, no, tanungin din nila yung mga parents, yung mga teachers, kumusta yung anak nila sa school. It's also important na gawing parte ng edukasyon, yung mental health and self-care. And I think ngayon, yung government are actually working on it na gawing parte na ng curriculum na sa mga schools, yung mental health education, which is a very good move para tumaas yung resiliency ng mga bata at maturuan sila paano ba mag-deal or mag-cope ng mga day-to-day life stressors. Mayroong mga institutions na nagpo-provide ng free consultation. Kasi madalas yung tinatanong, saan po ba pwede maka-access ng free mental health consultation? Number one, you have the National Center for Mental Health. Ito ay isang public mental health institution in Mandaluyong. And then yung mga big schools din, meron din sila kagaya ng Ateneo Bulatao Center. Nag-o-offer sila ng 2 sessions ng free consultation. And then you also have UST Psychotrauma Clinic, particularly sa mga cases of PTSD or yung mga may traumatic experiences. And then you also have UP Diliman Psychosocial Services. So, meron tayong tinatawag na mental health self-care. Ito ay pwede mong i-apply sa sarili mo para maiwasan yung pagkakaroon ng mga mental health conditions. Mayroon siyang 5 factors. Ang tawag po dyan, PMSES. So,
P stands for physical self-care kasi bahagi ng mental health ang physical health, okay? And vice versa. So mahalaga na alagaan natin yung physical natin kasi pag low kasi yung physical natin, prone tayo to experience low moods, kaya prone tayo sa anxiety and depression. Paano ba natin maalagaan yung physical health natin? Through exercise, nutrition, and good sleep. And then M stands for mental self-care. Kailangan panatiliin natin na matulis yung pag-iisip natin and na-exercise natin yung brain natin, kagaya ng mga brain games or reading, pagbabasa, and learning, no? Engaging in new activities na meron tayong mga natututunan. And then you have social self-care. So mahalaga na we also connect with people and healthy individuals. And then you also have emotional self-care. Mahalaga na chine-check-in din natin yung sarili natin. Kumusta tayo? Anong nararamdaman natin? Anong mga naiisip natin? Pwede natin itong gawin through mood trackers. May mga mood tracker applications na pwede nating install sa phone natin para aware tayo sa mga emotion natin. And then, you also have spiritual self-care. Ito ay pwede siyang religious or non-religious practices. But generally, when you talk about spiritual self-care, it's about having that feeling of fulfillment or satisfaction, kagaya ng connecting yourself with the nature, or trying to help other people. Kung ikaw ay nakakaranas ng kasiyahan kapag ginagawa mo yun, nakaka-uplift siya ng spirit mo, then pwede yung under spiritual self-care. Now, pre-pandemic, yung mental health care is more in-person yung approach. Kailangan ka pumunta sa clinic para magpatingin. Pero ngayon, we also have online services. And dahil din sa online services, mas naging open din yung mga tao na magpa-check kasi it becomes more accessible. At bawas din sa stigma kasi hindi mo na kailangan pumunta in person. You can attend sessions without really going and being identified, no, in public. Because of that, no, naging open or mas malawak yung pag-iisip ng mga tao in terms of consultations. Pero kailangan aware tayo na may limits ang online service pagdating sa mental health. May mga condition po na hindi siya ganon ka-effective kapag through online sessions, kagaya ng mga kondisyon ng bipolar conditions, schizophrenia. Number one is you have to learn to listen. Tapos, pag listening, kailangan empathic listening. Ano ba yung empathic listening? Try to feel for the person. Hindi yung magbibigay ka ng opinion sa nararamdaman niya, sa niisip niya. Second is try to connect the person to available services na alam mo. Kasi meron tayong tinatawag na community-based mental health program. Yung mga barangay, i-try nyo pong i-check yung barangay nyo. Baka meron po silang community-based mental health program, kaya lang hindi tayo aware kasi hindi tayo lumalapit sa kanila. So, pwede po tayong lumapit sa barangay para malaman natin yung ano ba yung mga available resources for us. Mental health is a basic human right. Pag sinabi mong human right, it means it is an inherent right of a person. Ibig sabihin, hindi kailangan ng batas or statute para i-exercise yung right na yun. Ngunit yung state ay may obligasyon to protect and guarantee the mental health of its citizen. Kung kayo po ay nakakaranas ng, let's say, kalungkutan or anxiety or yung feeling nyo madalas kayong kinakabahan or nababahala, tapos meron na pong mga pagbabago sa inyong day-to-day activities, yung mga dati yung ginagawa, hindi nyo na nagagawa, nawawalan na kayo ng interest or gana makipaghalubilo, and you've been experiencing this for 2 weeks or so, at kayo po ay nakakaranas na hirap na kayong mag-cope or labanan nito, ayan po ay mga indikasyon na kailangan nyo na pong magpatingin or magpakonsulta. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang aming website pna.gov.ph, yung aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ng PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 62 araw na lang, Pasko na. At patungo sa Kapaskuhan, patuloy ang ating pagtawag sa itaas, di lamang humingi ng tulong, bagkus upang maibsan ang stress ng buhay. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.